Magandang gabi sa bawat isa muli. Night devotion tayo at ngayon ay dito na tayo sa Isaiah chapter 15. Verse 1 to 9 yung ating babasahin. At bubuhayin ko lang tong air freshener ko. Okay? Umpisa na natin. Verse 1 hanggang verse 9 lang po ito ha. Itong Isaiah chapter 15 at bukas ay dito na tayo sa Isaiah chapter 16 at yun. Umpisahan na natin. Ito ang pahayag tungkol sa Moab. Noong gabing giniba ang ark, gumuho na ang Moab. Noong gabing wasakin ang Kir, bumagsak na ang Moab. Umahon sa mga templo ang agad Dibon upang ang mga burol sila ay manangis. Iniyakan ng Moab ang Nebo at Medibida at Medeba. Bawat isa sa kanila ay nagpakalbo at nag-ahit ng balbas dahil sa pagdadalamhati. Lahat ay nagluluksa sa mga lansangan. Nanaghoy sila sa mga bubungan ng bahay at mga liwasang bayan. Nanaghoy ang Hesbon at ang Eleale at ang mga liwasang bayan. Nanaghoy ang Hesbon at ang Eleale, dinig hanggang sa Jahaz ang kanilang iyakan. Nasisindak pati mga mandirigma ng Moab. Silang mga kawal ngayon naduduwag. Nahahabag ako sa Moab. Nagsisitakas ang kanyang mayayaman. Ang kanyang mamamayan patungo sa lupain ng Zoar hanggang Eglat at Selesiya, lumuluha silang umahon sa gulod ng luhit, umagulhol sa daang patungo sa Horonaim dahil sa kapahamakang kanilang sinapit. Katuyo ang mga batis ng Nimrim, katuyo ang mga damo, natigang ang mga kaparangan, walang natirang sariwang halaman. Kaya tinawid nila sa kabilang batis, Herbin, ang lahat nilang kayamanan at ari-arian. Laganap sa buong Moab ang iyakan. Abot sa Iglaim ang hagulhulan. Dinig na dinig hanggang sa Berim. Pumula sa dugo ang batis ng Dibon. At yun, pasensya na kayo sa aking pagkakabasa dun sa mga verses dahil mahirap talaga siyang basahin base sa aking pagkakabasa dahil may mga verses dito, mga
salita dito na pag binasa mo, mahihirapan kang bigkasin. At yun, ang nakuha kong aral dito, na-share ko lang, yun nga, dahil meron nga dito mga salita na mahirap basahin at bigkasin, na panibago lang sa aking pagbabasa. At yun, sana po ay naunawaan niyo po. At yun, may share ko lang kung ano yung aking natutunan dito sa verse 1 ng chapter 15, verse 1 hanggang 9, ay itong verse 1, noong gabing gibain ang Ar, gumuho na ang Moab. Noong gabing wasakin ang Kir, bumagsak na ang Moab. At yun, ito siya. At kung meron kayong Bible ng Magandang Balita version, mababasa niyo to sa Isaiah chapter 15 verse 1. Ang nakuha kong aral dito, huwag tayong aasa sa ating sariling lakas or magtitiwala sa ating kakayahan. Dahil at yung pagiging mapagmataas natin. Itong verse 1, medyo hirap akong explain. Pero yun nga, yung nakita kong aral dito na huwag tayong maging mapagmataas, maging mayabang, at yung huwag nating kasanayan yung gumawa ng kamalian or kasalanan, sapagkat ang kasalanan ay nagbubunga ng kapahamakan. Mahalaga na matutunan natin na tayo ay maging mapagpakumbaba, maunawain, at mapanalanginin. At yun, lagi tayong dumalo sa ating mga gawain sa ating church para alam niyo yun, yung mga wrong thoughts na pumapasok sa ating kaisipan ay mabago. At kung meron pa akong natutunan dito bukod dun sa verse 1 hanggang verse 9 ng Isaiah chapter 15, ay itong buong verses na to. Verse 1 to 9. Ipinapakita ng talata na ito na kung gaano kamakatarungan ng ang Diyos. Kapag ikaw ay nagkasala, didisiplinahin ka niya, tuturuan ka niya sa paraan na naayon sa kanyang kalooban. At yung mga nangyari dito sa Isaiah chapter 15 verse 1 to 9, ang nakapaloob dito na aral na ating matututunan ay umiwas tayo sa ating kasalanan. Huwag tayo maging mapagmataas, mayabang, or maging, alam niyo yun, yung mapagmataas, at huwag nating babaliwalain yung itinuturo ng ating mga pastor.
sa ating buhay. At sana po ay naunawaan niyo po yung aking explanation ito po sa verse 1 to 9 ng Isaias chapter 15. Pagpasensyaan niyo na po at medyo hirap po akong mag-explain sa aking natutunan dito po sa Isaiah chapter 15 verse 1 to 9. Lagi po natin tandaan na lagi lang po tayo magpakumbaba sa Panginoon, lagi tayong ipasakop sa kanyang kalooban at gawin yung bagay na makakapagpasaya sa ating Panginoon. Yung manalangin tayo, magtiwala tayo sa kanyang magagawa, manampalataya tayo, maging mabuting halimbawa tayo sa ating kapitbahay, sa ating pamilya, sa ating kamag-anak. Doon nalulugod ang ating Panginoon sa mga ganung bagay. At yun, yung lagi tayong gumagawa sa church, naglilinis, dumadalo sa mga gawain, activities ng church, yun. Yun, doon natutuwa ang ating Panginoon. At isang araw, bigla na lang may darating na blessing, pagpapala sa iyong buhay kung patuloy tayong magtitiwala, mananampalataya, patuloy tayong aayon sa magandang kalooban niya para sa atin. Lahat naman yun. Yung tayo magpasakop sa kanya, manampalataya tayo sa kanya magagawa, makinig sa itinuturo ng ating mga pastora na inilagay niya sa ating buhay. Lahat yun, para po yun sa ating ikabubuti. At yun, sana po ay naunawaan niyo po yung aking mga sinabi. Yun, base lang po yun sa aking experience mula po nung ako ay nakakilala sa Panginoon. Dito ko po naranasan yung peace of mind, yung wisdom, kapayapaan ng kaisipan. Mula nung ako ay nakakilala sa Panginoon, unti-unti nabago po yung pong aking pananaw. At yun lamang po, at marami pong salamat sa inyo pong lahat. Bagamat medyo magulo po yung explanation ko. Salamat po dahil sinisikap niyo po na ako po ay unawain at suportahan. Hanggang dito na lamang po. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye.